Isang magandang umaga sa inyo mga kapatid. May nais akong ibahagi sa inyo. Kung naniniwala kayo sa mga masasamang espiritu na sumasapi sa tao o demonyo na sumasapi sa tao, totoo po yun na andito sa Bible. At merong isang tao dito na sinasabi na sinasapian ng maraming espiritu. Naninirahan ang mga demonyo sa kanyang katawan. At ang sabi pa dito, wala nang nakakapigil sa kanya. Nais kong ibahagi sa inyo ang talatang ito na mababasa natin sa Marcos Kapitulo 5, versikulo 1, patuloy hanggang 20. At ang pamagat ng talatang ito ay ang pagpapagaling sa Garasenong sinasapian ng masamang espiritu. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Garaseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin, bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi na ito sapagkat inutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng baboy na nagsisikainan. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu. "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig puok ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang pag-iisip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis na siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama na niya. Amen. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig. So, amen. Isang napakagandang talata ang nabasa natin na totoo talaga na may mga tao na sinasapian ng masamang espiritu, ng mga demonyo.
at walang ibang makakapagpalaya sa kanila kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Kahit naman siguro ako, gaya ng nangyayari sa ngayon, nang ako ay palayain ng ating Panginoon, nang ako ay pagalingin niya sa aking mga sakit. Ano ba yung mga sakit na yon? Sakit ko na siguro ang masasamang bisyo at paggawa ng masama sa tao. Amen? Panlalait, pagmumura, pag-iisip ng masama. Sakit kasi yon na siyang pinagaling sa akin ng ating Panginoon. Kaya, nung naranasan ko ang kanyang presensya at pagpapagaling, eto ako ngayon at nagbabahagi din ng ginawa niya sa akin. Nawa ay isang malaking tulong ito sa inyong pamumuhay, mga kapatid, na isang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na kahit ang masasamang espiritu, kahit ang mga demonyo, kilala ang ating Panginoong Hesus na anak ng kataas-taasang Diyos. So, sino tayo? Mas masama pa ba tayo sa mga yon? Amen. So, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Kayong lahat na nakapanood at nakarinig, pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus na siya ay makilala din ninyo sa inyong buhay. Amen. At malaking pagbabago ang mababago sa inyo. So, gaya natin na dating namumuhay sa masamang pagkatao. Amen. Pamumuhay sa mundong ito kung saan nananaig ang flesh, ang laman. Amen. Pero ngayon, praise be the name of Jesus, ang lahat ng ito ay pinagaling sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao sapagkat siya ay bago na. Amen. Stay good and God bless. Amen. Yo.